The FOCAP, the Foreign Correspondents Association of the Philippines, held a forum today on the country's political, economic, and security outlook for 2026. For the details, we have News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, tell us what happened there. Yes, hi Boss, Ronald and Ami. Tatlo yung guest nga nung itong forum na inorganisa ng FOCAP. Unahin ko muna itong session nung kay Ombudsman Boyeng Remulla, no, kung saan isiniwalat niya na ipinarating niya sa kampo ni dating Congressman Zaldico na dapat ay magbalik siya ng bilyong pisong pera na illegal niyang nakuha para nga patunayan na seryoso sa intensyon na makipag-usap sa gobyerno. Kung matatandaan, itong mga nakaraang linggo ay lumabas yung ulat na ipinarating daw ng isang grupo ng mga pari kay Remulla na may intention nga daw si Ko na makipag-ugnayan sa gobyerno. Si Ko ay nakaharap ngayon sa kaso ng at reklamong plunder, malversation at iba pa, kaugnay nga ng flood control scam. Pero ang ginigiit ni Ombudsman Remulla ay bukas naman siya na makipag-usap sa kampo ni Ko, pero dapat daw ay mapatunayan niya yung kanyang willingness at yung pagiging seryoso nga na makipag-ugnayan sa gobyerno. Hindi niya binanggit kung ano yung figure na sinabi niya dun sa kampo ni Ko, pero nasa bilyon daw na piso ang pinag-uusapan dito at wala pang feedback itong kampo ni Ko tungkol dito sa sinabi ni Remulla. Ang sabi kasi ni Remulla, kailangan daw talaga na mapag-usapan na nga ito dahil nga naiinip na raw ang maraming Pilipino at dahil nga kailangan din daw talaga ng gobyerno ng pera. So nakadepende nga yan sa kung ano man yung mapag-uusapan nila. Kasi tinanong din natin kung may possibility ba na ma-lower ba yung sentence niya kung makikipag-usap siya or magiging state witness ba. Ang sabi ni Remulla, depende nga daw yan dun sa impormasyon na kanyang ilalahad. Pero dapat nga, mauna muna nilang makita ay yung willingness na makipag-ugnayan nga itong kampo ni Ko. At matatandaan din itong nakaraang linggo ay naghain nga ng petisyon itong si Ko sa Korte Suprema para pigilan ang paglilitis sa mga kaso na isinampalaban sa kanya sa Sandigan Bayan. Si Ko ay nasa Stockholm, Sweden noong January 15. Batay yan sa notaryo na nakakalip doon sa petisyon na isinumite nga na inihain nga niya doon sa Korte Suprema. Pero sabi ni Remulla, walang karapatan si Ko na humingi ng judicial relief mula sa Korte Suprema dahil siya nga ay isang pugante at ayaw naman niya harapin ang mga kaso. Kaya para kay Remulla, naniniwala siya na maaaring hindi ito aktuhan ng Korte Suprema itong petisyon. At sinabi rin ni Remulla na habang ngayon nga dahil patuloy yung kanilang investigasyon na ginagawa sa flood control scam, ay nahihirapan sila ngayon na ma-access itong kopya ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng ilang kongresista na sangkot doon nga sa na iniimbestigahan nila at kaugnay ng flood control scam. Ang dinadahilan daw sa kanila ng Secretary General ng Kamara ay kailangan para maaprubahan ng plenaryo bago mailabas yung kopya ng SALN. Bagay na hindi naman daw nila ginagawa noon nung siya ay kongresista. Kaya naman balak ni Remulla na personal na sumulat nga kay House Speaker Bogie Di para nga daw iprotesta itong proseso sa pagkuha ng SALN. Bo? Hindi ba yung ombudsman has a lot of powers to require the release of SALNs to itself for its investigations? I never realized that it's subject pala to approval pa from the plenary. Kailangan may formal investigation. Yun nga yung sinasabi ni Remulla kasi nung panahon daw niya, nung kongresista siya, natatandaan niya nung iniimbestigahan yung PDAP scam, hindi naman daw kailangan ng approval nga ng plenaryo. Kasi nga dapat daw talaga ay transparent kayo mga kongresista at dapat naman talaga nilalabas yan. Gaya kasi sa Senado, ang proseso niyan, ang Secretary General din nun sa Senado ang nagre-release niyan. Pero hindi siya dumadaan sa plenaryo para aprobahan. Dahil nga lalo na kung ang ombudsman pa ang nagre-request niyan at gagamitin naman ito para nga doon sa kanilang investigation na ginagawa, kaugnay nga doon sa alleged graft and corruption ng flood control scam. Ami, you were saying? Pero
hindi ombudsman ang repository ng SALN kasi Yeah. ng House. Yeah, that's true. The Secretary General, Tapos, pag kaya members of Congress. kailangan mo, well, under the rules na inumpisahan nung panahon ni Rodrigo Duterte, kailangan nga, di ba, may approval nung hinihingian mo, or there must be a formal investigation so the ombudsman can demand the SALN. Siguro yan ang inaano nila ngayon dahil nga ang dami-dami, 67 minimum yung sabit, kailangan pa ngayon ng plenary, although that's news, na ngayon nga lang nila ginawa. Ngayon ko lang nabalitaan yan. Pero dati, kailangan na under the old rules ng isang dating ombudsman, yung congressman has to say okay sa kanya na ilabas. I mean, pa siya. the old rules of the ombudsman apply to the SALNs that are Ng being held individual by the official, ombudsman. kailangan mo ng approval ng official na hinihingian mo Mm. para i-release yung SALN. But I think the old rules of the ombudsman only apply to the SALNs that are being held by the ombudsman, kasi the ombudsman is a Hindi, repository. yun yung old. Pero inadapt na ng lahat kasi ombudsman na yung nagsasabi. Mm. Pare-pareho na silang hindi naglabas. Pati Supreme Court Ami, hindi ang naglalabas. dagdag ko Hanggang lang, ngayon no? nga, walang nilalabas Supreme Oo. Court. Itong concern kasi Camille, ni on Julia, another ang note, sinasabi niya ay wala bang napag-usapan dun sa mga susunod na pwedeng kasuhan, lalo na yung mga big fish, si Ombudsman Remulla? Siya yung nag-probisa kasi last month, last December. So, ano bang, natanong ba siya ng walk-up tungkol dyan? Ronald, sa ngayon, ang sinasabi ni Remulla kanina ay patuloy pa rin na gumugulong itong kanilang investigasyon, pero hindi na siya nagbigay ng mga specifics, no? Pero ang mga natanong specifically ay itong kina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva ay nasa stage pa rin ito ng fact-finding, pero ang nasabi niya ay mukhang advanced stage yung doon sa ginagawang investigasyon kay Senator Joel Villanueva. Nabanggit din ni Remulla kanina na meron ding fact-finding team na nakatuon para sa pag-iimbestiga naman dito kina Senator Mark Villar dahil nga dun sa mga infrastructure projects. So, ngayon ayaw na raw magbigay ni Remulla ng timeline, kasi nga kung matatanda mo, last year, di ba, may nagsasabi na by Christmas ay may mga makukulong na, pero at this point, sinasabi lang niya, gumugulong yung investigasyon at yung proseso naman ay tinatry nila na pabilisin nga. Pero kasi they just have to make sure na talagang matatag or malakas nga ito bago isampa itong kaso. So, ayaw na niya mag-commit ng timetable. Sumempla kasi na ng Christmas, ayaw daw na muna niya magbigay ng timeline. Pero may binanggit siya kanina na mayroon daw 12 sila na iniimbestigahan na pwede nang eventually maging maisampa na into an actual case. Pero yun nga, hindi na siya nagbigay ng specific details dito or even kung anong projects yung related. And yun nga, nakakadagdag pa nga raw kasi yun na nag-iimbestiga sila at pinahihirapan pa sila na makakuha nga nitong mga dokumento gaya nung SALN. Okay, any more? Okay, maraming salamat, Camille Samonte, News 5 correspondent who covered the FOCAP forum kanina.